Okay, so we're moving on to the voice questions. Chinek ko lang, no? So, one by one po tayo. May timestamp po tayo. So, first come, first serve. So, Warren, you're next. We're opening your mic. Okay. Nag-member po ako last 2011, I think October. And there are some problem arises and I was not able to contribute on the next month, I think nung December. So more problems arise. So hindi ako nakapag-contribute. Even my membership fee. So, but I do not want to withdraw my membership. So I want to continue until this year is coming. So what can you advise, sir, kung anong maganda? Sir Warren, kayo po ba ay naka-fill up na ng application form ng KSK Co-op? Actually, sir, puro emails lang yung communications ko. So I visited once. Sorry. Kayo po ba ay nakapagbigay na ng pera, membership fee or share capital sa KSK Co-op? Opo, last year po. Nitong October, nung mag-member po ako last year. Opo. So ngayong December, hindi nyo mamasamayin kung naalala nyo magkano po yung na-i-contribute nyo na? 2,000 po. Plus 2,000. yung 1667 for the yung required contribution natin. I think twice ako nagpadala through BPI. And then I was not able to visit the place. Okay. Hindi ko na na-continue po dahil doon nga sa mga problema. Opo. Okay. Sir Warren, member pa rin kayo ng KSK Co-op. Meron po kayong one share. Meron po kayong one share. Meron ding nakapagbayad din po kayo ng membership fee nyo for year 2011. For year 2012, kailangan nyo pong magbayad ng 1,000 pesos membership fee. Mag-email po kayo sa joel@colaycofoundation.com. Sabihin nyo po yung sitwasyon nyo para meron kami something on record, hindi lamang itong webinar, para masasabi po kung kailan nyo mababayaran ang inyong 1,000 pesos membership fee for year 2012. Para naman po dun sa required participation, ganun din po. Hiwalay na email, mag-email po kayo kay joel@colaycofoundation.com para masabi nyo kung ano yung proposed payment scheme nyo para dun sa required participation natin. Hindi naman po tayo mala-Hitler na kapag hindi kayo nagbayad, baliwala na lahat ang pagiging member nyo sa KSK Co-op. Lalo na mayroong mga pangyayari sa ating, kanya-kanya tayong pangyayari sa ating buhay, kailangan lang po proper documented yung KSK Co-op admin natin. Mag-email lang po kayo, sabihin nyo yung sitwasyon nyo, pero sana po makapagbigay din kayo ng some concrete definitive time. Halimbawa kung sa buwan ng Hunyo makakaluwag-luwag kayo at tingin nyo doon kayo makaka-recover at makakapag-umpisa muli, malaman lang po ng KSK Co-op admin para alam niya kung ano yung maaasahan niya, ano yung mga ilalaglag niya na. So, hindi po kayo tanggal kagad sa KSK Co-op. Makipag-ugnayan po kayo sa ating Member Affairs Officer. Yan po si Aristotel Joel Cala. Ang email niya ay joel@colaycofoundation.com. Okay, sir. Okay, thank you. Wala pong anuman. Okay, thank you, Warren. And let me just lower your hand. Daryl, please stand by. One comment from Jackie Bailon. It's about it is alarming that I might end up paying membership fee every year without earning anything. And let me just double check if there was any other comments before that. Please correct me if my understanding is wrong, says Jackie. To cut the story short, we just kept money for the shares and paid for membership, but did not earn anything within the whole year. So, ergo, that's why yung comment kanya na it's a bit concerning to her part. Any comments on that, Arman? Very good comment, Miss Jackie.
First, yung share capital nyo po, share capital nyo is a buy type of investment. There is no fixed, guaranteed return for any buy type of investment. Stock market, mutual funds, getting into business, foreign currency trading, wala pong fixed guaranteed return. Kung gusto natin ng fixed guaranteed return, yan po ay yung mga time deposit, pautang sa pamahalaan, pautang sa mga pribadong kumpanya in the form of corporate bonds or corporate paper. Yan, fixed guaranteed return. Pero maliit ang porsyento ng return. Hindi lalagpas siguro ng mga 8%. At yan yung mga corporate paper. Ang pinakamalaking mga time deposit is about 2.5% sa mga kilalang malaking bangko. So, ano po ang sitwasyon? Meron tayong organisasyon. Itong organisasyon natin, gusto natin magbigay ng mga oportunidad sa kanyang mga member. Yung binakas nyo na share capital, maging 1,000 pesos man yan or 100,000 pesos yan, na binakas nyo doon sa 60 million na merong naibakas sa lahat ng 2,000 members, pinasok po natin sa iba't ibang negosyo that we hope can contribute sa paglago ng halaga ng ating pagmamay-ari sa KSK Co-op. Ano yung pagmamay-ari nyo sa KSK Co-op? Bumili kayo ng 1 share, isang bahagi, isang sapi. Ang halaga nun, 1,000 pesos. Itong mga negosyong pinasok natin na technically, nag-umpisa pa lang talaga 2010. Yung bangko, yung Chowking, yung LED Billboard last year, yung RSIP natin nung bago matapos ang 2010. Yung mga pinasok natin na mga negosyo, ngayon pa lang natin binuno, ngayon pa lang natin talaga inuumpisahan. Dahil yung mga unang taon, lahat capital build-up. Ngayon, sasabihin na kung titingnan nyo yung history, di mabuti pa pala noong nagka-capital build-up tayo, merong paglago. Nung tayo pumasok na sa mga negosyo, doon na naapektuhan dahil tinanggal na natin sa mga mutual funds yung pera natin. Kaya nga po ang naging direksyon ng KSK Co-op, aside dun sa mga negosyo, nag-provide siya ng mga serbisyo. Saan ho kayong makakakita? Lalo na kung si Ma'am Jackie ay nasa ibang bansa. Wala pong makakatulong sa inyo na organisasyon na pwede kayong maglagak sa mutual fund dito sa Pilipinas and enjoy the gains. Kung lumalago ang mutual fund at kayo naglagak, walang makakatulong sa inyo kundi KSK Co-op. Walang ibang nagtangka na tumulong sa inyo kundi KSK Co-op. Pag yung tulong na yan ay in the form of the program called Regular Saving and Investing Program. Kaya kung kayo po ay co-op member, nagbigay ng 1,000 pesos membership fee, tapos naglagay kayo, lagay na natin 10,000 piso share capital para sa 10 shares. Malulugi po kayo kung ikakwenta nyo na yung 1,000 pesos every year na inyong binabayad bilang membership fee. Bakit? Dahil wala pong garantiya na yung 10,000 share capital nyo ay lalago higit sa 1,000 na ginagastos nyo taon-taon. Kaya, tingnan nyo po yung ibang serbisyo ng KSK Co-op. Halimbawa, ang RSIP. Yung RSIP ho natin, maraming members na sumali o lumahok sa RSIP that had their money grow 15, 18, 20, pinakamalaki po, 22%. Yung paglago na yon, hindi galing sa share capital, hindi galing sa galing ng KSK Co-op, pero nanggaling sa pasilidad na pinrovide o binigay ng KSK Co-op para sa inyo. So anong ibig sabihin? Ano yung mga nakikinabang sa KSK Co-op? Nagbibigay sila taon-taon 1,000 pesos membership fee, maaaring meron silang 1 share, 5 shares, 10 shares, tapos nagpa-participate sila dun sa iba't ibang mga produkto ng KSK Co-op. Meron silang 50,000 sa time deposit o 100,000, that gives them right away. Kung 100,000, that gives them right away 5,000 interest income dahil 5% ang ating interest sa ating bangko. Doon sa mutual fund, kung suma total na nakapag-contribute sila, nakapag-invest sila sa mutual fund sa tulong ng RSIP, at 100,000 at 20% growth, that's 20,000. Hindi nyo nakukuha o hindi nyo makukuha yon kung walang KSK Co-op. Lalo na kung nandyan kayo sa ibang bansa. Tapos meron kayong, biro ko lang po ito ha,
Meron kayong alipin sa gigilid, si Joel Cala, si Ronnie De La Cruz, si Memi Formilles, para utusan, sana utusan ng maayos at sa magandang pananalita, lahat ng transaksyon nyo sa KSK Co-op at sa iba't ibang proyekto nito. Sa loob man ng KSK Co-op o lumalabas man doon sa bangko o lumalabas doon sa mutual fund. So gamitin nyo po lahat yung serbisyo ng KSK Co-op. Bangko, RSIP, yung mga ibang negosyo, yung Aurum One, dahil yung pera nyo po, hindi lang dapat share capital. Meron pong isang investment rule, narinig na po natin kadalasan yon. Do not put all your eggs in one basket. So kung meron po kayong pera, make sure mahati-hati nyo. Share capital, buy investment yan. Meron kayong deposit sa bangko na pagmamayari ng co-op, lend investment yan. Ngayon, merong guarantee yan. Meron po tayong inaayos, yung peer-to-peer lending. Pwedeng makapagbigay, sana, 10% guaranteed return. So lahat po nito, ginagawa ng KSK Co-op. Sino ang gagastos sa KSK Co-op? Yun po yung membership fee at yung ibang kinikita pa. Kaya nga po sana lumaki, lumago, tumatag talaga yung KSK Co-op na dumating ang punto, mabalik natin na walang membership yearly fee or annual membership fee. Dahil ganyan po yung nangyari noong una. Pero noong nitong mga the past 2 years, kailangan na ho natin mag-impose. Bakit? Meron pong expenses to maintain your KSK Co-op. This webinar fee, with all due respect, Ma'am Jam, I hope you will not mind. Si Miss Jam Mayer po, sa kanyang experience galing sa host ng webinar, hindi po yan libre. Ito pong pasilidad, itong application o software o itong web facility na ito po ay hindi libre. Meron pong tayong pinaggagastosan para maparating sa inyo itong pasilidad na ito, itong impormasyon, yung pagkakaroon lang po ng website. Hindi po yan libre. So, bilang member ng isang kooperatiba, KSK Co-op, kayo ay nagko-contribute. Sabi nga ng iba, it's a poor man's corporation, tayo sa maliit na halaga, 1,000 pesos a year. Look at the services that KSK Co-op is providing you. KSK Co-op is for long term. Kung hindi nyo po ma-appreciate yung dalawa na yan, hindi po ako nagyayabang, hindi po ako nagpapalaki ng ulo o nagmamalaki, siguro po hindi nababagay kami sa inyo or kayo sa KSK Co-op. Tingnan nyo po kung saan kayo pwede madali, mas mura, makalagak sa mutual fund kung hindi sa KSK Co-op. Saan kayo makakakuha ng interest na PDIC covered, na guaranteed, kundi sa bangko na pagmamayari ng KSK Co-op. Kung kayo nasa ibang bansa, subukan nyo pong mag-withdraw sa mga bangko nyo dito sa Pilipinas at mapaparating dyan sa inyo ang halaga na winidraw nyo. KSK Co-op po, nagagawa yan, nagawa na yan. So, tingnan nyo po ang KSK Co-op, hindi lang basta institusyon o opisina na paglalaga ka ng pera, pagbigay ng pera, tingnan ko nga kung paano kayo lalago. Please completely appreciate what KSK Co-op is. Its services, its products, buy opportunities, lend opportunities, and this is for long term. Hindi po to pangtaunan lang. Kung for every year po kayo, baka nga po hindi kami ang bagay sa inyo. Pero thank you very much po for bringing it up, Ma'am Jackie. It's a common concern that we have commonly addressed. Okay, and Jackie did say very well said, Armand, thank you. And she also says, I guess it's my mistake keeping all her shares, I would think, in the capital. Is there any disadvantage if my share capital will be less than 50K? Ngayon po, Ma'am Jackie, kung ako po ang tatanungin nyo, siguro ho mga 10 shares lang sa KSK Co-op for now. Yung iba po, ibahagi nyo, ilipat nyo sa iba. Imagine yung 40,000 at 5%, that's already 2,000 pesos of interest income for you every year. Okay? Again, Miss Jackie, mag-email po kayo kay Joel.
bigyan niyo po ako ng kopya, kskcoop@colaycofoundation.com. Kwento niyo po ang sitwasyon niyo. Case-to-case basis po kasi tayo, pero ang patakaran natin ay patakaran para sa lahat para ma-address po kayo in detail based on your personal circumstances. Kasi hindi naman po lahat ay 50 shares ang nilagay, yung iba 1 share lang. Si Sir Warren nangangamba, baka tanggalin siya dahil hindi siya nakakapagpatuloy. So, pakiusap ko lang po, Ma'am Jackie, email po kayo sa joel@colaycofoundation.com, kskcoop@colaycofoundation.com.